Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Alam mo ba na gaano man katindi ang iyong kalungkutan, may naghihintay na kagalakan. Sa Ebanghelyo ngayon, pinapaalalahanan muli ng Diyos ang kanyang mga alagad bago siya bumalik sa langit, na anumang kapigatian, anumang kalungkutan na kanilang nararanasan dahil sa kanyang pagpapakasakit, dahil sa kanyang kamatayan, ay mapapalitan ng kagalakan. Dito pinapaalala ng Diyos sa atin na anumang mga kahirapan, anumang mga problema o pagsubok na dumating o dumarating o nararanasan natin sa ating buhay, hindi ito yung tinatawag na end of the world. Hindi ito yung hindi nagtatapos ang lahat dito. Merong naghihintay na pag-asa. Merong naghihintay na kagalakan. Merong naghihintay na kasagutan. Magandang kasagutan sa iyong mga panalangin. Ito ay mangyayari kung tayo ay mananampalataya sa ating Diyos. Kung yung pananampalataya natin ay ibigay natin sa Diyos at manalig at magdasal, manalangin na tayo ay tutulungan niya. Kaya kapatid, anuman ang iyong pinagdadaanan ngayon, magalak ka, magtiwala sa Diyos, magkaroon ka ng kapayapaan, magkaroon ka ng kagalakan sa iyong puso na ang Diyos ay alam niya ang iyong pinagdadaanan, pinayagan niya na ikaw ay daraan dito at gagawa siya ng paraan para malampasan mo ito. Magtiwala ka lamang sa Diyos at manalangin at manampalataya. Kapatid, ito yung magandang mensahe ng Diyos sa atin ngayon at sa iyo at sa akin na merong pag-asa. Hanggat ang Diyos ay kasama natin sa buhay, merong pag-asa at merong magandang mangyayari dahil mas alam niya kung ano ang mabuti sa atin. Kapatid, mahal ka ng Diyos. Mahal ako ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Bukas muli, meron siyang magandang mensahe sa atin. Kaya ating hintayin muli at pakinggan. Pagkalat natin itong mabuting balita, pagkalat natin na ang Diyos ang mabuting balita, pagkalat natin ang kanyang pag-ibig. At huwag tayong mabuhay, maniwala sa fake news. Merong magandang balita palagi. God bless at isang mapagpalang araw, kapatid. God is good.